Hello guys, welcome to another video. And today nandito tayo sa may Porac downtown. And i-check natin tong Onyang's, the best chicken bagnet ever. So kapag sinabi natin bagnet, syempre unang-una sa lahat nung maiisip natin liempo or pork. Pero dito mo lang makikita. Actually meron na pala silang iba't ibang mga locations. Pero ito or sila pa lang ang unang-unang gumawa ng chicken bagnet. So let's try to find out bakit naging chicken bagnet. At ang pagkakaalam ko kasi ang bagnet ay talagang part ng isang baboy o isang pork. So chicken bagnet, let's try to check it out. Pero bukod sa chicken bagnet, meron din sila iba't ibang mga putahe na merong available sa kanilang menu. So let's try to find out. And tingnan natin mamaya kasi takeout lang. Actually meron palang dine-in, pero takeout ang gagawin natin. Babalik tayo dun sa may Ilog Kamalig later para magsalu-saluhan ng ating mga pagkaing pinamili ngayong araw na to. So tara, samahan nyo kami, kain tayo ng tanghalian. So yan, umorder kami ng chicken bagnet, isang buo, tapos sisig kabalen nakalagay dito. So first thing, balikan natin yung area. So again, this is downtown Porac downtown rather. Ayan, Porac downtown branch. And sa parking naman, andito yung parking nila. Ayan. Makikita nyo, ample space ng parking. So siguro kapag sasakyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, probably 6 or 7 na sasakyan. Kung mga SUV, yan 6. Kung mga sedan, probably 8. Kasya 4 siguro, pero pag motor siyempre marami, pwede mo pang iusog doon sa may banda doon. Tapos kapag dine-in kayo, ayan, so yung store nila is parang container na ano, yung parang mga sa mga barko, yan mga container vessels, yan. Tapos sa may ibabaw, ginawa nilang parang dining area, so hindi na kami umakyat kasi may mga kumakain doon. So I think about 1, 2, 3, 4, 5 or 6 tables and chair sa may 6 tables na tiga-4 ang ano nila, ang dining. So yan. And kapag o-order naman kayo ng takeout, and dito tayo sa may takeout station. So ayan, nandito yung mga chickens, puro chicken pa lang pala, pero meron din silang mga bagnet, pork bagnet. Yan, nandito. And then of course meron din tayong meron silang kimchi. Ayan, may kimchi, may butcheron. Meron silang chicken oil. Ayan, nandun. May mga kangkong chips, crispy isaw. So, ayan, mga must try ang mga yan. Tapos meron din silang crab paste. Ayan. With regard naman sa presyo, ang prices naman nila, hindi siya ganun kamahal kung tutuusin. Kasi yung whole chicken bagnet, kung makita nyo, malaki siya. Ayan. Malaki siya. It's actually good for 3 to 4, probably 5 people. Yung chicken bagnet. So 309 pesos ang isang chicken bagnet na buo, and then kapag half naman 169. Yung sisig kabalen is 159, good for 2 to 3. Pero since si Blitz ay mahilig sa sisig, yung isang order sa kanya lang yun. So dalawa na yung in-order namin. Order din kami ng kimchi pati ng butcheron. Ayan. Na meron din pa silang pitichan. Ano yun? Pitichan. Pitichan. Ano siya? Parang tawag nito? Parang chicharon. Ayan, yung gano'n, parang chicharon. So, ayan. Ayan, umorder na kami. Ano na yung order. Pero gusto ko talaga malaman kung bakit siya tinawag na chicken bagnet. So, kausapin natin yung may-ari nandito. So, sir, ano pong pangalan niya? Christian. Sorry sa Okay, no. biglang on the spot na napadaan na kami kasi actually coming from Manila pa kami. Po siya dito kasi we're looking for places or food na dito lang matatagpuan. And apparently sa Onya, is this the first branch? Hindi po bale, we are the 15th branch of 15th Onyang's. branch na. Kasi dun sa may North Caloocan, kasi North Caloocan kami, sa Mariano, may nakita rin ako na Onya. Yes po, recently lang po siya nag-open. Recently lang dito nag-open. Pag 17 po nasa Caloocan, yes. Ang gusto ko malaman, kasi syempre pag tinabing bagnet, Yes po. ang alam namin is the usual bagnet. Pork, Yung yung pork bagnet. po, Oo. belly. Paano naging chicken bagnet?
Bale, si chicken bagnet po kasi, lahat po kasi tayo, no, yung mga nanggagaling sa Ilocos, na patatagpuan natin yung bagnet nila doon. Which is, ang goal po ni Onyangs is to bring the bagnet here in Pampanga. Okay. Na medyo may twist naman ho siya, hindi siya belly, hindi siya pork, which is linagay ho natin yung kung paano pinag-prepare si bagnet ni Ilocos sa chicken. So that's why we call it chicken bagnet. So it's the preparation itself. Yes po. Kaya siya tinawag na bagnet. Yes po, and the ingredients po. And the ingredients. Ayun yung nag-differ ng the usual bagnet. Kumari, kung pork bagnet, tsaka lechon kawali. Yes po. In a sense. Yes po. Oh, okay. Sige. Okay, sige sir. Thank you po. Ano po Pasensya yung na main po. page po ba kayo? Or Opo, meron po. channel? Name po namin is Jason's Tasty Voyage. Yes po. Ipopost ko po siya sa Facebook tsaka sa YouTube. Itatag ko na lang din Sige po. po. Onions. Onions, ng Porac Porac. Downtown. Yes po. Meron po kayo sarili. Yes po, meron. Ay, sige sir, Thank you salamat po. Thank you Pasensya po. na rin sa Sige mga- ma'am. Thank you sir. Thank you po. So another stop, dito tayo sa may Jelexi Bake Shop, dito sa malapit sa Ilog Kamalig. Apparently, kala namin dito lang yung Jelexi Bake Shop. Pero apparently, meron pa pala silang mga iba't ibang mga shops or mga branches. Kasi kanina nung pumunta kami dun sa may Onyangs, from dito sa may Ilog Kamalig, meron din kami nakitang isa pang Jelexi's Bake Shop. So, ayan, dito tayo sa loob. Umorder kami ng ng mocha cake, tapos yung mga loaf, tapos meron din yung mga mga tawag na to. Peanut butter, tsaka iba pang bagay dito. So, tatry natin yan pagdating natin dun sa sa Ilog Kamalig. Sir, anong lang, yung Jelexi's Bake Shop, dito lang sa yan? Dito lang sa Porac? Marami po isang brand. Sa? Marami pong brand. Maraming branches, Sa pero sa buong Pampanga yan. Apo. Tapos dito sa may Porac, ilan ang nito? Bali, tatlo po. Tatlo. Ay, Ang sa Porac, tatlo na. Tatlubaw, Bagwa, Dinalupian. Matagal na rin ba tong Jelexi's Bake Shop? Nasa 2 years. 2 years, mga 2 years, 3 years. Medyo bago-bago pa rin, pero marami na talaga. Marami na po. Okay, sige po. Tapos meron po ka ng Facebook na Kapit. Okay, yan na lang din po namin. Alright, sige po. Salamat! So ayun, dito pala sa may Porac, meron silang tatlong branches. Sa tatlong branches sa Porac, pero marami na daw siyang branches dito sa may Pampanga. So tara, balik tayo ng Ilog Kamalig. Try natin yung mga nabili nating foods at husgahan na natin. At kami gutom na rin. See ya! Alright guys, so nandito tayo. Balik tayo sa may Ilog Kamalig. And birthday ni Kuya. 13 years old na si Kuya Blitz. And dito kami nagsiselebrate sa Ilog Kamalig. So, let's try this out. Ito, ulam lang namin to kagabi. So, hindi to kasama, no? So, ang tatry natin ngayon is yung binili natin kay Onyangs, which is etong chicken bagnet. Ito yung chicken bagnet. And ito yung sisig. Ayan. Okay, so let's try ito muna. Itong sisig. So sisig kabalin daw. Itong isa, no? First off, nakatikim na kasi kami nung Aling Lusings before, which is yung original na sisig. And sama medyo magkahalintulad sila in terms of itsura. Yung ganyan, yung itsura niya. One thing lang is parang ito, I'm not sure pero baka deep fried yung pagkakagawa. Kay Aling Lusings kasi, iniihaw nila yung yung maskara ng baboy, tapos yung tinatadtad nila. Ito medyo more on the
softer side or chewier side. Ayan. So, let's try this first. Lasa muna ng sisig. Alright. Oops. Sorry. Cheers. May pagka-creamy siya. Pero yung cream na hindi galing sa mayo. I think utak yata yun eh. Pero creamy siya. Malambot yung laman. Tapos malinamnam. Sarap. Ang sarap nito sa sa kanin. Yung tipo na mapapadami ka ng kanin, definitely. Okay ito, okay itong okay yung sisig. Siguro actually kahit hindi mo siya lagyan ng kahit anong condiments. Hindi mo kailangan lagyan ng kalamansi or ng toyo or anything. Sa akin, this is made perfectly. So, ewan ko sa iba, pero sa akin okay na okay yan. Masarap siya. Next off, chicken, onions din. So this came from onions. Yung sisig came from onions as well. So chicken tayo. Balat muna. Ayan. Okay. Ano ba ang pinakamalapit? Basta hindi siya yung parehong style ng deep fried chicken. May ibang lasa. Tapos iba yung pagka-crunchy niya. Sabi sa akin ni Sir kanina dun sa onions is yung process ng paggawa ng bagnet, ng pork bagnet, ganun din yung ginawa nilang process na pagluto nitong chicken bagnet. So they used yung process ng pork bagnet na galing sa Ilocos, tapos ginawa nila sa chicken, which is ito yon. Nanuot yung yung lasa ng nung I don't know if they marinated it or anything, basta masarap ng yung chicken mismo. Meron silang binigay na sausawan, I think suka lang yung naibigay nila. So they don't really have any other yung dip or any Okay. Meron daw palang iba. Wait lang. Check natin. Meron pala. Sana. Where's the tissue? Hindi ko alam. Sige. Ito pala yung yung sausawan. So suka and I think ewan ko kung anong special sauce to, pero I'll try this out later on. Bubuksan lang muna namin. Wala kasi kaming ibang lalagyanan. Actually, ito yung medyo challenging kapag ka nagka-camping, no? So, medyo limited yung mga utensils mo, yung mga gagamitin mo. So, ayun, wala kaming masyadong napaglagyan ng or nadala na lalagyanan ng sausawan, kaya later na namin matatry itong lasa na itong sauce. Ito pala, kaso malaki masyado, wala ba tayo maliit? Next naman, itong nabili nating meat bread. Anong pangalan na to? Natatandaan mo? Stuffed meat, parang ganun. Stuffed meat bread something, I'm not sure. Pero ito yung itsura niya. Meat ako Ito siya. Yum! Hold on. Oo nga. Okay, so dito sa may labas, I think bacon or ham. Bacon. Tapos may pork floss na kasama. Tapos may mga greens. Check natin yung loob. Isa siyang isang roll lang siya. So ang lang niya, technically ang pinaka palaman niya is nasa labas lang. So toppings lang siya, hindi siya palaman pala. Try natin yung lasa.
Okay. So kung nakakain na kayo ng tinapay na may pork floss, same lang din siya. Wala namang special na ano, na lasa. And then yung loob, mayroon siyang parang dressing na something. So hindi ko alam kung anong dressing, pero somehow lasang sandwich bread or mayonnaise, I'm not sure, pero medyo ano lang siya, hindi siya ganun ka special yung lasa. So pero ito, this is I think 57 pesos, 57 or 54, pero sulit na to kasi malaki siya. Malaki yung ano niya, malaki yung tinapay niya, nakakabusog to, maganda pang merienda kasabay ng ano, kasabay ng kape, definitely. O kaya actually kahit soft drinks, okay din siya. Yan, later, yung ano naman, yung cake, mamaya na namin ito i-slice syempre kapag kumakain na kami lahat. So, kami, kakain din muna kami. Kayo, sana kumain na rin kayo, samahan nyo kami, kumain. And, tara, kain tayo. Ayun, so nakalimutan ko, meron pala kaming biniling butcheron. Ayan, the butcheron. Yung kimchi, hindi ko pa natitikman, later na lang. Pero ito, butcheron, tikman na natin. Butcheron, let's go. Ang lasa. Sarap. Mangga. Sarap. Hindi kulang sa lasa, salty in a sense, and crunchy. Sarap din, butcheron. Ayun guys, so gusto kami mag-lunch, hindi natira. Sensya na, magulo. Pero marami pa namang food, so mamaya yun naman ang dinner din namin. And may bibigay sila Tita Malu later. Anong pangalan nun? Sale? Parang ganun na chicken, basta lutong kapampangan daw na manok na parang tinola style, no? Parang tinola style. Anyway, dun sa sa Onyang's na food, sobrang sulit yun kasi yung chicken ang laki actually. Ito, dami pa natira. Dami pa natira dun sa sa chicken. Usually kapag makain kami ng manok, especially kapag mga roasted chicken, ano na lang yan, siguro kung may matira, 2 piraso, buto-buto. Pero halos wala na talagang matira. Tapos yung sa sisig, ayan, sabi ni Kuya kanina, 2 to 3 yun. So actually totoo naman 2 to 3 kasi ito maraming nakain na sisig, ayan, si sisig boy yun eh. Pero may natira pa rin dun sa isang serving na kakaunti, sasama na lang namin dun sa isa pa. Pero yung mas nakakagulat dun is yung presyo. Yung sisig is just 159, no? 159? Oh, 159, good for 2 to 3 packs. So parang nagbayad ka 55 pesos para sa sisig na sobrang dami at sobrang sarap din. Mas okay, actually gustuhan namin yung sisig talaga dito. Yung cake, masarap din yung cake. Pinakamalapit na lasa niya, Goldilocks. Ganun. Pero yung presyo, pareho ba? Hindi, patapangin mo lang mas ng mahal. konti yung mocha ng coffee, Mm. which is mas preferred ko. Okay, mas matapang kasi mocha yung binili namin. Siyempre yung mocha is combination of coffee and chocolate. Yan. So ito mas matapang ng kaunti yung coffee niya dun sa combination ng coffee and chocolate. So pag coffee lover ka, okay to, masarap to. Good din siya kasi 350 na or 370. 370 para dun sa sa round na I think ilang inches to, mga 7 or 8, no? Nang ganun, 7 or 8 inches na round
na cake na double layers, tas 370. Tagal na akong di bumibili sa Goldilocks, so hindi ko alam kung magkano na. Pero I think as far as I remember, yung ganito is mas mahal sa Goldilocks. So probably nasa 400, 500 yata. Pero yung sa Gilexis, okay siya actually. Kaya hindi siya yung parang matatakot ka bumili ng cake kasi hindi masyadong kilala or hindi ka aware. Kasi again, Gilexis is just here in Pampanga yata. As far as I know, katulad nung sinabi ni Kuya kanina, marami naman na siyang branches dito, pero dito lang sa Pampanga. So unlike sa iba na kumare Goldilocks, pag bumili ka doon, alam mo na yung lasa eh. So yung mga minsan sa mga big shops na hindi pa ganoon kakakilala, ang nakakatakot doon is the taste or yung mismong cake, mga matigas, mga ganun. Pero dito okay din siya. 370 for that 8 inches na cake. So butcheron, goods, salty, masarap na snack. Masarap yan pagka habang bumabiyahe. Pwede mo dalhin. Kimchi, hindi pa naman natitikman later, mamayang gabi. Tapos yung sauce nung chicken. So, pero all in all, sa taste wise, sobrang solid nila Onyang's, Gilexis. So sobrang solid sila. If ever na bumalik kami dito, baka bumili ulit kami doon sa mga bilihan na yun, ng mga kainan na yun. So yun. So yung sa experience kasi hindi ko siya hindi ko siya ma-rate ng maayos kasi hindi naman hindi naman kami kumain doon sa sa bilihan mismo. So it's really hindi namin siya maisama dun sa overall experience. Pero if you're only talking about buying food from dun sa store nila na take out, gaano kabilis yung yung pagpe-prepare, pati yung yung freshness ng food, then definitely yung nila is mataas talaga. Mataas ang rating niyan. So para sa food, location, place, parking spots, pati sa pricing, sa taste, mataas ang ratings dito. Kaya ang overall experience ko for Gilexis and Onyang's, that's a solid 9 out of 10 para sa akin. So babalikan namin si Gilexis at Onyang's pagka bumalik kami dito. So ayun, this is day 2 of our 3 days here at Ilog Kamalig. Meron pa kaming pupuntahan, meron pa kaming mga kakainan. So watch out for those videos. If you haven't subscribed, please subscribe to this channel. So again, just click on the subscribe button, click on the notification bell para updated din kayo sa mga bago nating mga videos. And please share this channel. You can also follow our page sa Facebook. That's Jason's Tasty Voyage. So just try to look for it. I'm going to put the link in the comments or on the description down below. So ayun, salamat sa panonood ng isa pang video or sa pa nating food review dito sa Porac, Pampanga, and there will be more sa mga susunod na mga videos natin. Alright, so again, this is Jason. Thank you for watching this video and see you in the next one. Kapish! Hello guys, welcome to another video, and today nandito naman tayo sa may Grumpy Joe dito sa may San Fernando, Pampanga. So ang location nito is along MacArthur Highway. So ayan, sa likod natin is MacArthur Highway. And ang Grumpy Joe is just here. Ayan, ito pala. Sorry, ayan. So itong buong building na to is Grumpy Joe. And first off, syempre, check nga natin dito is yung parking. So if you're gonna look at the back, ayan yung parking. So malawak ang kanilang parking space. Meron din sila dito sa may harap banda. And maganda dito, maraming assist ng parking. So nandoon ang parking yan. Also, kung dito kayo pupunta sa may Grumpy Joe, sa may San Fernando, first things first, kailangan maaga kayo. Either maaga kayo or mahaba ang pasensya ninyo. Kasi dito sa may Grumpy Joe, mabilis maubos yung mga table na available. Although ito so doon sa may first floor nila na ang dami ng table dyan. They also have one doon sa may taas. Ayan, marami din silang mga tables na nandoon, pero ang bilis din maubos. So ang nangyayari, mabilis kasi yung dating ng mga tao.
So nangyari, nagkakaroon ng waiting time, which is yung nandito. Yan, may waiting time dyan. Meron din dun sa loob. So nagkakaroon ng mga waiting time talaga. Kaya kung dito kayo kakain, magbaon kayo ng tubig, ng pamaypay, ng panyo, ng pamunas, at ng mahabang pasensya kasi medyo matagal-tagal lang hintayin ito. Good thing nga lang ngayon, sa today's Sunday and today's Mother's Day as well. Ang usual time ng opening nila is 10:30 as far as I know. Pero ang nakalagay dito, sabi 9:30 daw, nag-open na sila kanina, 9:30. I'm not sure kung just because Mother's Day or baka weekend, pero I'm gonna ask kung bakit medyo maaga sila. So, open na sila 9:30, marami na naka-dine in. Dumating kami before 10:30. Kakala namin pipila pa kami. Pero yun, dumiretso na kami sa loob. At nakapila na para sa sa available na table. Yun lang, nandun na kami sa loob. So ayan, kung dito kayo kakain, Grumpy Joe dito sa may San Fernando, make sure na marami kayong baon na pasensya at pampukaw ng ng uhaw at ng init kasi pagka hindi na kayo sa loob naghintay, dito na kayo sa labas maghihintay. So tara, check natin yung mga pagkain at check din natin. Okay guys, so considering na pagpasok namin halos sabay-sabay yung mga tao kasi lunchtime, mag-11 o'clock na, so dumadami na rin yung mga tao and considering nga na sabay-sabay dumating yung mga tao, mabilis yung take nila ng order. So I think meron 3 or 4 na mga tao na nagte-take ng order. So, parang naghintay kami probably mga 10-15 minutes ng pag-take ng order. Okay, yung iba, baka sabihin, matagal yon. Pero kasi dito, as in itong second floor, halos sabay-sabay kami lahat dumating. So, onti lang naman ang onti lang ang mga nagte-take ng order, but 3 or 4 nga sila. Pero mabilis yung pag-take ng order. So, ayun, check natin kung gaano katagal yung pag-deliver naman or pag-serve ng food. It's 10:42. Let's check later kung gaano katagal bago nila ma-serve ang pagkain. Alright, so orders complete. Order kami ng chicken, ng pizza, ng pasta, rice, tapos mga drinks. All in all, about 20 minutes ang serving time nila. Lahat bagong luto. I'm not sure with everything, pero it looks like everything is pretty well made, una, and 2, ngayon lang talaga ginawa. So yung isa, yung chicken, and tinira na agad yung nuggets kanina, pero all good. Alright, so let's try chicken. Let's try the chicken first. Later na ako mag-utensil, pero this is a chicken. And first off, chicken. Chicken is crunchy. Crunchy, okay siya. Medyo makapal yung butter. Pero masarap. Tikman natin yung laman. Init. Yung chicken. Cheers. May lasa rin yung laman. Sarap. Pero walang special dun sa lasa ng chicken. Aside from the butter itself, medyo makapal lang. Pero malasa naman. Sarap. Next natin,
This is baked ziti. So, magkahalo yung ano niya, red sauce and white sauce. Magkasama na. Ako, I'm more on the red sauce na food. So, try natin. Mga cheese spoon. Cheers! Red sauce, meaty. Medyo manamis-namis. Malinamnam din siya. Siguro, pinakamalapit dito yung parang mga pwede mong kinakain sa mga birthday parties. Pero mas masarap. Gumaga, higher level. Medyo mangiba ka lang kasi siguro yung pagkakagawa ng sauce is based sa Filipino palate. Medyo manamis-namis. Ayan. Try natin yung white sauce. White sauce. Carbonara style. Cheesy. Definitely cheesy. Between the two, red sauce lover ako. Pero between the two, mas gusto ko yung white sauce. Mas okay sa akin yung white sauce. Last, check natin yung pizza. So for comparison, no? Okay. Ito kalaki yung pizza. Halos isang buong braso ko yung pizza. Ano kalaki? Okay, 16 inches. 16 inches na pizza. Thick Hawaiian. 5 cheese. So ako mahilig ako sa 5 cheese. Let's try this out. Yun lang. First off, yung crust, thick crust, kaso babagsak. So, hindi siya katulad ng ibang mga kinakain namin na pizza. Pero let's try it out. Bawi naman pala sa lasa. Ito yung masarap na 4 cheese. Yung loob, creamy. Creamy siya, para siyang cream cheese siguro. And then may mozzarella, may cheddar, may parmesan sa ibabaw. Ang masarap. Total. Okay to. Lastly, Hawaiian. Ang bigat. Bigat ng ng pizza. Hawaiian. Ayan. Kaya pa 5 minutes. Kalasa ng Pizza Hut, yung Hawaiian nila. Which is yung Hawaiian na gusto namin. Ayan. Ngayon, yung order namin, hindi naman masyadong umorder ng marami kasi baka di namin maubos. And we're just gonna enjoy our lunch. Kayo, kain na rin kayo. Sana mabusog at matakam namin kayo. Pag nandito kayo sa may San Fernando, along MacArthur Highway, yung Grumpy Joe, lalagay natin yung niya, yung link ng address ng Grumpy Joe. And ayun lang, tara, kain muna tayo. Alright guys, so hindi na kami nag-closing doon kasi bago kami umalis or bago kami mag-bill out, 220 na grupo yung naghihintay dito sa Grumpy Joe. So ngayon nakita nyo naman doon sa video. And ayun, actually the food is great, to be honest. Yung pizza, okay siya. Yung crust ng pizza, thick crust siya, yung pinili namin. And yun yung gusto namin na crust, yung medyo chewy, malambot,
tapos hindi masyadong airy. Tapos yung mismong yung toppings, masarap din siya, all good siya. Pati dun sa baked ziti, so sa baked ziti automatic siya na merong white sauce, merong red sauce. So hindi ko lang sure kung kapag ni-request ninyo na white sauce lang or red sauce pwede. Sa raspberry iced tea okay din, order si Blitz. Si Amy in order is caramel macchiato na drinks. Tapos yung chicken, ayun, malaki yung chicken, definitely malaki yung chicken. Ang problema lang doon sa chicken is yung batter na ginamit, kasi makapal yung batter. Aside from makapal yung batter, ito yung parang kapag nahanginan or lumamig, ito yung parang matigas or mahirap na kainin. So yun lang yung downside, pero masarap pa rin naman siya in a sense. Pati yung yung timpla masarap, pati yung laman may lasa din, so okay din siya. So all in all, the taste for Grumpy Joe's food, although hindi naman namin natikman lahat, pero doon sa mga nabili namin, very good siya. Kumbaga mataas ang ratings namin for the taste itself. So overall experience, medyo meron lang kaming naging not necessarily problem, pero lang kasi sa Grumpy Joe's, yung service water, kumbaga pagkadating ninyo bibigyan kayo ng service water, tigi-isa kayo ng glass. So since medyo mainit, ang bilis, kumbaga pagdating inom ka na kagad, by order siya or by request siya, hindi siya yung maglalagay ng picture doon sa table ninyo. So hindi siya automatic na, so tatawag ka na naman ng waiter, tapos tsaka siya kapag may doon ka pala makapag-request ng tubig. So medyo nagiging challenging siya kasi dito ngayon, since Mother's Day, ang daming tao, ang daming ginagawa lahat ng waiters. So yung tubig na hiningi ko, nakalimang servers muna ako bago ko nabigyan ng tubig. At yung panglimang server na tumulong sa amin is naglilinis siya ng ng mga pinagkainan doon sa likod namin. Sinabihan ko lang, and then wala pang 2 minutes nandun na yung tubig. So ganun lang din pala kabilis. Tapos siya, dinala niya na yung mismong pitcher. So dinala niya na doon, nilagay niya na sa table, tapos binigay niya sa amin yung pitcher. So mas okay yun. So ayun, nagbigay din sila ng feedback form. Nilagay ko lang din talaga doon. So as much as possible, if they can, provide na sila ng isang pitcher ng tubig pagkadating pa lang, para at least kung gusto ng tubig, dire-diretso na lang. Hindi na sila manghihingi ng tubig galing sa waiter, kasi ayun, yun yung problema. Anyway, so overall experience sa Grumpy Joe's, para sa amin is it's actually an 8. An 8 out of 10. Food is great, location is great, parking is huge. Sobrang lawak ng parking, and yun lang, dun sa service lang tayo nagkatalo. So everything is, kapag kayo first time nyo kakain sa Grumpy Joe, it's an experience. Definitely magugustuhan niyo rin yung food. Ayan, nagpa-take out din kami ng yung pizza, hindi namin naubos, nandun sa likod. So ayun, anyway, thank you for watching another video. Salamat sa pagbalik, pagsuporta sa ating mga videos. Marami pa tayong videos na i-upload for the next coming days, next coming weeks. Syempre, sa iba't ibang lugar naman tayo pupunta. And of course, today's Sunday. Happy Sunday to everyone, and of course, happy Mother's Day to all the mothers out there. So, kita-kits tayo sa susunod na video. If you haven't subscribed, please click on the subscribe button and the notification bell. And follow nyo na rin ako sa page sa Facebook. Lalagyan natin yung link dun sa may description. So, see you again in the next video. Peace out. Thank you.
Alright guys, welcome to another video. And today, nandito tayo sa may Dao, Pampanga. And actually, it's already lunchtime. Dito tayo sa may Eggs and Brekkie. And Eggs and Brekkie, dito sa may along MacArthur Highway. Doon, papuntang Mabalacat, if I'm not mistaken. Sa may right side ko. Nandito, papuntang Dao. Now, first off, of course, yung parking spaces natin. Ito yung parking space. Ako lang, and sa may likod. So, and first come first serve basis ang ano nila, ang parking space nila, and ang tawag nito, side street parking. So, kung sakaling marami na nakapark dito, siguro pwede naman kayo pumunta doon kasi marami pang mga establishments na nandoon. So, paunahan lang talaga. And also dun sa may tapat, meron din mga parking spaces dyan. Unfortunately, walang paid parking. Wala akong makita na naka-paid parking dito sa may area. So, ayun, kung pupunta kayo dito, either commute or kung magkakotse kayo, much better kung mauna kayo dito sa mga parking spaces or hintayin nyo na lang. Tara, pasok tayo sa loob. Alright guys, so ayan, umorder tayo ng steaks and eggs nila. I think this is one of the best sellers. So marami silang best sellers dito. Meron silang mga beef tapa, yung chicken karaage, yan. Meron din silang mga chicken parmigiana. Tapos those are for the rice meals. Meron din silang mga, actually marami silang mga for breakfast din, mga waffles, mga ganun. I think meron din silang pasta, if I'm not mistaken. And may tatlong pasta sila. So ako, since ako lang naman mag-isa today, nag-quick video lang din naman tayo dito. So isa lang ang in-order ko, baka kasi hindi ko maubos. And aside from the food, of course, they have the drinks. So akin, in-order ko ito. This is signature coffee. Signature chocolate. Tapos meron din sila mga coffee, white chocolate, mga ganon. They also have iced teas. So yung mga blue iced tea, cucumber, mayroong tubig, mayroong soda of course. So ito, try na natin tong steaks and eggs. So first off, visual. Actually mukha siyang parang siyang tapa na tocino yung visuals niya. Right? I'm gonna look at it. Ayan. Ganyan yung itsura. And mukha siya malambot. Yun. O nga pala, aside from the steaks and eggs, of course, it is served with garlic rice or fried rice. Mukhang garlic rice nga to. So try muna natin, of course, yung steak nila. And cheers. Itong particular na nakuha ko, I think taba. Medyo chewy siya. Maliit lang pero minunguya ko pa rin. Medyo chewy siya. Flavorful naman. Pero yun lang. Medyo chewy nga talaga. Pero lunukin. Pero try natin yung try natin yung mismong laman. Yung tsempohan lang, yung taba. Yung taba medyo chewy, pero yung laman mismo masarap. Malambot. Hindi siya ganun ka-chewy. Mabilis mahiwa-hiwalay. Parang ganun. Next, garlic rice. Garlic rice muna. Ayun, sasarap naman siya. Tapos nasamahan nun sarsa nung steak. Okay siya. And then of course, yung mismong egg. Yung egg nila is ano mo tawag dito? Malasado. Malasado ba yung malambot pa yung malambot pa yung dilaw, hindi pa naluluto. So ganun yung egg nila, which is actually yun yung gusto kong egg for this one. Try natin tong signature chocolate.
Sarap. Hindi siya lasang instant. Malapit dito yung ano. So, siguro instant, pero pinakamalapit is yung parang hot choco ng Burger King. Hindi Burger King, ano to? Burger Machine. Meron silang parang hot choco. If I remember correctly, sa Burger Machine yun. Nabili namin na hot choco na gano'n. So, all in all, masarap siya. Siguro next time kasi may kinainan din ako kanina before pumunta dito, so hindi ako ganun kagutom. Kaya ayoko rin mag-order ng ganun kadami. Pero next time siguro pagbalik namin, order naman ako yung mga waffles. Try naman natin yung waffles. So, tara, kain muna tayo. In terms of serving size pala, malaki yung serving size niya. Marami yung rice, marami yung laman, tapos malaki rin yung egg. So, siguro kung hindi ka naman ganun kalakasan kumain, isang serving lang okay na to eh. Actually, busog ka na dito. Mabigat yung pagkain. Mabigat sa tiyan yung pagkain. Tapos, usually expect mo sa ganito na may parang, well, let's call it steak kasi it's called steak dito. So may steak na maninipis ang hiba, tapos merong eggs. You'll notice na siguro kung sa pricing siguro nasa 180, 190 or almost 200, ang ganito kalaki yung mismong serving. Pero with this one, 139 lang to. Sobrang mura actually. So, sarap. 139. Plus yung signature chocolate nila is 99 pesos. 99 pesos for 22 ounce. Then 22 ounce iced kapag hot, 79. Ang sarap dito. Lagyan nyo ng egg. Yan. Lagyan nyo yung egg. Lagyan mo yung steak. Tapos kuha ka ng suka. Okay, no? Ayan. Perfect bite. Here we go. Sarap. Considering na 139 lang siya, sabihin na lang natin na para siyang tocino. Tapos maraming serving ng rice, tapos yung egg, 139 lang. Sobrang sulit nito. Parang kumbaga kung gusto mo ng lunch or breakfast, punta ka lang dito. O nga pala, mag-open pala tong Eggs and Brekkie ng 6 a.m. and then they closes around 11 p.m. So dito sa may Dao branch, 6 a.m. to 11 p.m. Meron kami kinainan before, hindi ko matandaan kung saan, pero I think malapit sa may San Fernando or Angeles yata yun. Hindi ko na matandaan kung saan, pero baka ganun din yung nila, yung operation hours na. So 6 a.m. as early as 6 a.m. open na sila. You can eat your breakfast here, lunch, dinner, pwede rin. So up until 11 p.m. or kape-kape after ninyong kumain. Alright, nakatapos lang natin kumain. And steaks and eggs actually is good. Filling siya. Mabigat sa tiyan. So kapag breakfast, kung medyo nagugutom ka, if you want heavy breakfast, I can suggest you to go to Eggs and Brekkie. Malalaki ang servings nila. It looks like malaki rin servings ng mga waffles and even the pasta. So you can try it out as well. They have multiple branches. I think more than 3 or 4. I'm not sure, lagay ko na lang dito, somewhere dito. Pati yung Facebook page nila, lagay lang natin. So, tulad ng ginagawa natin, we're looking for 5 things. So, again, the location, the parking, the price, the taste, and of course, the overall experience. So, first off, location. Okay yung location niya.
although nasa side siya ng street, ng highway mismo, meron pa rin isang, siguro kasya isang sasakyan para dun sa harap. So tsaka hindi siya, I mean, this is a busy street, pero ongoing, flowing naman yung traffic. So kung pupunta kayo ng nakasasakyan or nakamotor or anything, in terms of parking naman, they have parking in front of the store itself. Kung wala naman na kayong makuhang parking, pwede din naman yata dun sa may tapat, tatawid lang kayo, or dito sa may side, may mga marami ring mga stores dito sa may side. In terms of pricing is very good. I mean, it's affordable. Sabihin ko sana cheap, it's affordable. 129, 139 is, I think ito yata yung pinakamahal para sa mga rice meals. So they have 129, 119 yata yung pinakamura. And with regard to taste naman, taste is it's actually good din. Hindi siya, I mean, walang special doon sa taste ng mga pagkain dito. I only have been here twice, so hindi ko pa natitikman yung iba. Pero yung last na nakain ko was the chicken karaage, and then today is the steak and eggs. So okay naman siya, masarap. Pero hindi siya yung something na talagang, alam mo yun, yung may stun ka sa sarap, mga ganun. Pero it's all good. Again, feeling yung taste. And ayun, so eggs and brekkie, all in all, location is good, busy yung street, meron silang parking, yung mismong dining area actually is malaki. I think they can handle about 40 packs, no, full. Tapos yung lightings, homey yung feeling niya, maganda. Sobrang simple nung decorations, yung yung interior decorations niya, pero sobrang effective din, no? Okay siya. And yung mga staff, mababait. Actually, yung serving ng food mabilis kasi dalawa lang yata kami na customer nandito ngayon, kaya mabilis. I'm just not sure if it is busy. I mean, yung talagang busy time, no? Yung maraming tao talaga. Pero last time, yung first time namin na nagpunta dito, hindi dito specifically, yung sa isang branch nila, maraming tao yun kasi breakfast yun. Pero nakuha namin yung yung order namin, 4 kami nun. Nakuha namin yung order maybe after about 10 to 15 minutes. So pa rin naman, reasonable pa rin naman yung oras kasi yung time yata na yun is bago luto yung mga pagkain. So 10 to 15 minutes. So everything, considering everything, no, I'll rate eggs and brekkie an 8 out of 10. So it's an 8 out of 10. Mataas pa rin ang rating. Nabusog ako, nasarapan ako sa pagkain. But there's always big improvement with regard to taste. And of course, yung sa location and the parking, medyo delikado na. Baka kasi mamaya mabunggo or yung sasakyan mo or motor sa labas kasi wala sila private parking. So, ayun guys. Kung meron kayong mga restaurants or places na gusto nyo pong pumunta at i-try at i-rate, please let me know. Comment down below. And I'm going to include their Facebook page as well dun sa description. So just check it out. Lagay ko rin dito yung picture niyan, of course. And ayun, so kung hindi ka pa nakasubscribe, do not forget to subscribe to this channel. So just click on the subscribe button, click on the bell icon para at least updated ka sa ating mga bagong palabas. And if you haven't watched some of my videos, nandun lang siya sa may description din. Nandun lahat ng links kung saan tayo nagpunta. And share nyo na rin, follow nyo na rin ang aking FB page, same name, Jason's Tasty Voyage. So ayun guys, again, this is Jason. Thank you for watching another video and see you in the next one. Deuces.